punches Oh, with wow. pressure. Yes, that's a Wow. good left. Hindi na tumitigil si Kenneth Guevara. Wow! Gusto nyo ba matuto mag-boxing? Siyempre, umpisahan nyo na mag-training. Pero kung binibenta ang mga boxing gloves, boxing equipments, punching bag at kung ano-ano pa, garantisadong magaganda ang mga quality at check nyo lamang sa description at umpisahan nyo ng umorder. Isang pausbong na Filipino boxer ang tila pag-aagawa ng dalawang bigating promoter sa bansang Japan. Ang una ay ang Treasure Boxing na siyang dating may hawak sa ating pambatong si John Riel Casimero. At ang pangalawa ay ang Ohashi Boxing Promotion na siyang may hawak naman kay The Monster na Oya Inoue. Tila ba may kakaiba sa Pinoy na nakita ang dalawang promosyon nito para pag-agawa ng ating pambato? Ayon kay Masayuki Ito na siyang may-ari ng Treasure Boxing Promotion, ay tila nakita niya ang batang Manny Pacquiao dito sa pambato nating Pilipino. At ito ang naging dahilan para ipahayag nito na gusto niyang papirmahin ng kontrata sa kanyang promosyon ng ating pambatong Pinoy. Itong Pinoy na ating tinutukoy ay nagngangalang Kenneth Guevara, taga General Trias, Cavite, at may kasalukuyang kartadang 14 wins at may 9 knockouts at wala pang bahid ng talo. Katulad ng ating pambansang kamao, ito ay southpaw stance o isang kaliweteng boksingero. Ito ay naglalaro sa 118 pounds bantamweight division na kung saan naglalaro din ang kapatid ni Naoya Inoue at ang superstar ngayon at pound for pound list na si Junto Nakatani. Umangat na rin ito sa rankings dahil sa kanyang impresibong panalo sa kamakailang laban sa bansang Japan. Dinayo pa ng ating kababayan itong pambato ng Japan na si Keta Kurihara. Dahil sa laban na ito ay dito niya nakuha ang pansin ng dalawang bigating promosyon sa bansang Japan na Treasure Boxing Promotion at Ohashi Boxing Promotions. Alam naman natin ngayon na ang mga boksingero sa Japan ay siyang namamayagpag ngayon sa lower weight class division. Kaya naman isang malaking pagkakataon ito sa ating pambato kung sakaling magkaroon pa siya ng mas marami pang laban dito sa bansang Japan. Hanggang sa makakuha siya ng isang malaking laban kung hindi si Junto Nakatani o ang The Monster na sina Oya Inoue. Dito sa unang rounds ay nagpakawala agad ng isang malutong na suntok ang ating kababayan na siya namang naramdaman agad nitong pambato ng Japan. Kenneth Guevara starting strong. Bad intentions from Yes. Lavere. He knows Japanese opponents. Kaming last fight niya sa Japan din. So, he's really out to impress. A headbutt. The headbutts. Flash of head. The thing is, yung sa height difference sila, medyo possible talaga mangyari yung mga headbutts yan. Lalo na they're both, moving forward sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh, You're very landing really good punches. landed with a good left over there. Another one. Very careful siyang bumato eh. See, this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. You can see him, he's stalking, but he's slowing down the fight. No? Yes. He's coming in very, very patient. And itong, in the case of Kenneth Guevara naman, he's very relaxed, very patient, very confident dito. Dito naman sa pagkakataong ito habang nagpapalitan sila ng suntok ay nakasingit ng ating pambato ang isang kaliwang hook na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Japanese fighter. Throwing his punches Oh, with wow. pressure. Yes, that's a Wow. good left. Is it gonna be count? Yes! Yes. First knockdown of the fight. First round pa lang. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Guevara? It's not over. Hindi na tumitigil si Kenneth Guevara. Wow! Good. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo
maraming mga Oh! ano, 30 seconds. Dahil sa magandang panimula ng ating pambato, ay maaga nitong tinapos ang pambato ng Japan sa unang rounds pa lamang. Ganito kabangis ang suntok ng bago nating susubaybayang boksingero dito sa bansang Pilipinas. magkasama yung kumain, nag-uusap yung mga yan. Yes. I mean, eventually, some of them become teammates. Exactly. Yeah. No, we see it all the time, no? Gusto nyo ba matuto mag-boxing? Siyempre, umpisahan nyo na mag-training. Pero kung binibenta ang mga boxing gloves, boxing equipments, punching bag at kung ano-ano pa, garantisadong magaganda ang mga quality at check nyo lamang sa description at umpisahan nyo ng umorder. Sa bawat dayo ng ating mga kababayang boksingero para lumaban sa iba't ibang bahagi ng mundo sa larangan ng boxing, ay 70% lamang ang tsansa ng ating mga pambato na manalo sa laban sa tuwing umaabot sa sukdulan ang laban at ipinapaubaya sa mga hurado ang nasabing naging laban. Ngunit hindi naman sa lahat ng oras ay ganoon na nangyayari dahil meron pa tayong mga 30% na manalo ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng knockout. Ang ibig sabihin lamang niyan, may pag-asa lamang manalo ang ating mga kababayan kapag dumayo sa ibang bansa ay patulugin ang kanilang mga kalaban at hindi na paabutin pa sa mga hurado ang desisyon ng kanilang naging laban. Bagamat may maliit na porsyento na may nanalo na ating mga kababayan via unanimous decision sa ibang bayan, ay hindi ito sapat para maging kumpiyansa ang ating mga kababayang boksingero kapag dumadayo sa ibang bansa. Kung lakas lamang ng suntok ang pag-uusapan, ay pwedeng makipagsabayan ang ating mga pambato sa mga world caliber na mga boksingero sa ibang bansa. Ngunit kadalasan ay nagkukulang sa ensayo at hindi nakapaghanda na siyang nagiging resulta ng pagkatalo ng ating mga pambato. Ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit madalas nang bigo ang ating mga kababayan sa tuwing lumalaban na sa ibabaw ng lona sa iba't ibang parte ng mundo. Ganun pa man, ay meron pa rin tayong mga boksingero na may angking lakas na kayang makipagsabayan sa mga malalakas sa boksingero ngayong kasalukuyan. Isa na rito ang ating pambatong si Arnold Garde na lumalaban sa super flyweight division. Hindi man ganon kaganda ang kartada ng ating pambato, ngunit isa lang naman sa mga Inoue ang itinumba ng ating kababayan. Nito lamang December 8, 2024 ay nakalaban ng ating kababayan na nanggaling pa sa angka ni Naoya Inoue. Ito ay si Yuga Inoue. Itong si Yuga Inoue ay pinsan sa kuko ni Naoya Inoue, kaya hindi natin maitatanggi na meron itong dugong Naoya Inoue. At hindi rin naman ito basta-bastang boksingero dahil galing ito sa angkan ng The Monster na si Naoya Inoue. Ngunit biro ko lamang yon na sinabi kong pinsan sa kuko. Itong ni Naoya Inoue si Yuga Inoue. Maaring magkamag-anak sila, pero maaaring hindi. Halina't panoorin na lamang natin ang naging bakbakan ni Arnold Garde versus Yuga Inoue. Gusto nyo ba matuto mag-boxing? Siyempre, umpisahan nyo na mag-training. Pero kung binibenta ang mga boxing gloves, boxing equipments, punching bag at kung ano-ano pa, garantisadong magaganda ang mga quality at check nyo lamang sa description at umpisahan nyo ng umorder. Yo, welcome dito sa Marv Sports Fight Commentary. Bakbakang ito ay Yuga Inoue versus Arnold Garde. Unang round, syempre, tansyahan muna ang dalawang boksingerong ito. Stripe with blue, red, and white itong pambato ng Japan, habang ating kababayan ay may suot na white shorts at red gloves. Overhand galing sa ating kababayan, bahagyang tumama sa pambato ng Japan. Medyo mahaba ang mga galamay nitong pambato ng Japan kung mapapansin nyo, pero mas solido ang pangangatawan ng ating kababayan. Mga 1-2 combination na binitawan nitong Japan ay hindi tumama. So ang ating kababayan ay kalmado lamang, nag-aabang. 1-2, left straight, ni tumama. Jab, off, paatras ang ating kababayan dahil sa akmang pag-atake nitong pambato ng Japan. 1-2 combination, overhand galing sa ating pambato na bahagyang tumama sa bandang ulo nitong Japanese fighter. Umira naman sa katawan nitong Japanese fighter na tumama sa katawan ng ating pambato. Overhand, medyo malakas ang mga overhand ng ating pambato, ngunit
hindi tumatama ng maayos sa unang round pa lamang ng kanilang bakbakan. 8th round nga pala ito mga kaibigan, ano. Job mula sa ating kababayan, Philly Shell defense. You know. Medyo maganda ang forma nitong pambato ng Japan. You know, ganda ng uppercut, hindi tumama. Basta kayo mga repa. 1-2 combination mula sa ating kababayan. Kumounter naman sa katawan itong pambato ng Japan, madalas niyang binibitawan ang kanyang mga uppercut, ngunit hindi ito tumatama sa ating pambato. Magandang depensa ang pinakita ng ating kababayan, ngunit patuloy sa pag-atake itong pambato ng Japan. Alright. Sumundot sa katawan ng ating kababayan habang umilag naman itong pambato ng Japan. Pumasok sa ilalim, sa loob. Bumabato itong pambato ng Japan ng mga kombinasyon sa katawan at sa ulo. Gumanti naman ang ating kababayan. Wow! Grabe yung pag-atake nyo. Hindi tumama ang overhand. Left hand galing sa ating kababayan. At ang pagtatapos ng round 1. So ngayon round 2, siya nga pala mga repa, mag-join kayo sa ating sa ating community. Pwede nyong mapanood yung mga nakaano dyan, mga video na members lamang ang makakapanood, guys. Okay, round 1, ay round 2 na pala, guys, no? So kapaan pa rin ang dalawang boksingero. Ating pambato ay masusi niyang inaaral itong galawan ng pambato ng Japan na si Yuga Inoue. 1-2 combination sa katawan, umatake ulit, pero tumatama lang sa depensa ng ating pambato. Ngunit mapapansin natin na medyo malakas sa mga birada ng Japanese fighter na yun, no? Kung iba-iba lang mga boksingero na yun, lumuhod na yun dahil sa mga body shots na pinapatama itong pambato ng Japan. Jab mula sa ating kababayan, naunahan dahil sa haba ng galamay. Tumama yung jab nitong Japan dahil mas mahaba nga itong kamay ng Japan dahil nagkasabay sila, no? 1-2 up. Hook, tumama. Bumira sa katawan ng ating pambato. Sa katawan, sa ulo, isa, dalawa. Depensa, tumama. Maganda rin ang depensa nitong parehong boksingero, no? Dahil kahit patama nilang dalawa, sa depensa lang din tumatama. Pero mapapansin natin na may lakas din itong parehong boksingero. Kung mapapansin nyo, umi-impact talaga yung mga suntok nila, guys, no? Napuna ko lang dito sa kababayan natin, no? Masyadong wild swing lagi siya kung bumabato ng overhand. Nawawala siya sa forma dahil sa pag sumasablay siya sa overhand niya, dahil talagang wild swing talaga siya sa muntok. Habang itong pambato ng Japan, counter punches, maganda. At ang mga suntok niya, kalkulado. Isa rin to sa mga problema ng ating mga kababayan, guys, no? Pag sumusuntok, wild talaga. Kaya nasasayang minsan yung mga malalakas na suntok ng ating pambato na hindi tumatama. Kagaya nun, diba, guys, no? Kung pag-uusapan lang talagang mga lakas ng suntok, talagang malakas ng mga Pinoy, diba, guys? Iba lang din talaga ang training ngayon ng mga Japanese fighter. Mas angat ngayon sila, mas disiplinado, mas malinis. Pero pagdating sa lakas, ay stamina din naman ng ating mga kababayan na medyo kulang lang talaga sa ensayo. Kadalasan wala na talaga yung kagaya ni Manny Pacquiao na pag nag-ensayo talagang buhos lahat, paparusahan ng sarili. Okay, round 3 na pala tayo, guys. Ito na ang round 3, Sino nang lamang, guys, no? Sa palagay nyo? Palagay ko,
kuha ng Japanese yung round and 2, no? Kasi medyo mas maraming binibitawan na kombinasyon itong Japanese habang ating kababayan, no? Bira bumoto pero puro power punches naman ang binabanatan niya. Hindi kagaya nitong Japanese, no? Talagang volume ang binibitawan nitong suntok na mas epektibo sa mata ng judges na kadalasan. Agree ba kayo doon, guys? Lagay nyo sa comment section, no? Agree kayo sa sinabi ko na kahit hindi tumatama ng solido, pero pag nakikita nila na agresibo itong boxer, mas lamang ito sa mata ng mga judges. You know? Pak! Grabe yung overhand na yun. Tumama ng isang kanan ng ating kababayan. Medyo naramdaman niyo ng Japanese na si Yuga Inoue yung suntok ng ating pambato. Dikdikan silang dalawa sa gitna ng lona. Uppercut. Delikado yung uppercut nitong Japanese, no, pag bumibitaw. Pag tumama ng isang maganda sa pangama o kaya sa katawan, talagang iindahin mo. Katulad no, medyo ininda ng ating kababayan, guys, no. Napayakap natin ang ating kababayan. Medyo naramdaman niya. Body shots mula sa ating kababayan. 1-2 combination sa katawan at sa ulo. Bumira, gumanti ang Japanese sa ulo. Feint jab, feint punches. Wild shot galing sa ating kababayan. Hindi tumama. Medyo mas maliit pala ng bahagya ang ating pambato, no? Nagtatansyahan pa rin silang dalawa dito sa gitna ng lona. Body shots mula sa ating kababayan. Tumama yun. Bumabawi naman yung Japanese ngayon. Yung Japanese naman ang umaatake. Tinamaan ng ating pambato. Medyo napatihaya ang mukha ng ating kababayan ang tinamaan ng suntok mula sa Japanese fighter. Gumaganti ngayon ang ating pambato. Siya naman ang umaatake ngayon, guys. Grabe ang laban to. Wild shots. Hindi tumama na naman yung mga suntok na yun ng ating pambato. Nasasayang. Alright. End of the round 3. Round 4, guys, no? Yun na. Umaatake na yung Japanese. Binibira na ang ating pambato ng kanyang mga sunod-sunod na suntok. At pumapasok na rin yung mga suntok nitong Japanese, guys, no? Sinasalo na rin itong ating kababayan ng mga suntok nitong Japanese. Paatras naman itong ating pambato, no? Nag-aantay ulit ito ng pagkakataon kapag napagod naman uli itong Japanese, saka naman aatake ang ating kababayan. Ganito yung style niya, no? Papasuntok-suntokan niya itong Japanese sa mga unang minuto hanggang sa mapagod, tapos aatake naman ang ating kababayan. Yan na. Bumibira sa katawan, sa ulo. Pumapasok na rin ang mga suntok ng ating kababayan. Jab. Sunod-sunod na jab. Sabay straight left. Pumasok. Galing sa ating kababayan. Jab sa katawan. Jumajab din itong pambato ng Japan. Paalitan ng mga jabs para malinlang ang kanilang kalaban. Yung ba masira mo yung ano niya, yung stand nila. Gamitan mo ng jab. Kaya tama yung ginagawa nila, no? Ginajab nila kapag aatake yun. 1-2 combination mula sa ating kababayan. Tumama. Ang lakas ng patama na yun galing sa ating kababayan. Yung mga suntok ng Japanese medyo nabawasan yung lakas, no? Siguro dahil napagod, pero papasok. Grabe. Ang ganda ng mga patama nitong Japanese, no? Itong kamag-anak ni Naoya Inoue. Umilag sa counter ng ating kababayan. Matapos sumuntok, umilag dahil may counter ang ating pambato. Alright. Napakaganda ng palitan nila ng suntok. Hindi natuloy ang mga kombinasyon na nakasetup mula sa ating kababayan. Tumama ng kaliwa ng Japanese. Yun na, umatake na. Malapit na sana. Medyo nang hina
Medyo nanghihina tong Japanese, no guys, no? Parang napagod yata sa mga kaka-atake dito sa ating kababayan. Medyo matigas kasi itong ating pambato, no? Kahit marami na rin sinalo eh. Malakas pa rin. Yan ang isa sa mga abilidad ng ating mga boksingero Pilipino, no? Kahit na mabubugbog mo, pero pag sumuntok pa rin yan, malakas pa rin. Diba guys? Kaya pag ikaw, kaya kapag yung mga dayo, no, ay mga ibang lahi pagkalaban ng Pinoy, no, kailangan mapabagsak na nila talaga yung Pinoy kasi pwedeng magbago ang laban hanggat hindi pa natutumba ang Pinoy. Right, round 6 na tayo guys, no. Medyo pasulong na itong ating pambato. Pero delikado pa rin itong Japanese, you know? Oh, wow! Hindi tumama. 1-2 kombinasyon mula sa ating pambato, nakipagsabayan sa gitna. Ang ating kababayan, pinakitaan ng tapang, grabe. Sinaway ang ating pambato dahil sa ulo ata. Hindi ko alam anong inano ng Japanese na referee na yan. Grabe yung palitan nila sa gitna, no? Hindi tumama yung Japanese, pero yung Pinoy pasok yung mga body shots. Bumibira sa katawan, sinasalo ng ating kababayan, tumama na naman ang Japanese fighter na si Yuga Inoue. Grabe, tuloy-tuloy ang kanyang pag-atake sa ating kababayan. Habang nakasalag itong ating pambato na hindi gumagalaw sa gitna. Medyo tumitsempo ng isang counter ang ating pambato kaya hindi siya umaalis. Pasulong talaga ang ating kababayan, hindi nasisindak. Tumama na ang overhand ng ating pambato. Palitan sila ng mga patama sa katawan, pati bayan ng bodega. Grabe. Ang ganda ng palitan ng dalawang boksingero. Makikita natin dito sa Pinoy, no, pasulong na siya, no, habang patapos na yung laban. Pasulong itong ating pambato. Makikita na hindi talaga ito aayaw ang ating kababayan dito sa pambato ng Japan na si Yuga Inoue. Pinipressure niya itong pambato ng Japan. Whoop! Grabe, na-outbalance siya doon. Habang pasulong din itong Japanese. Matibay din guys, no. Pero mas marami atang tinanggap itong ating kababayan, pero nananatili pa rin na matibay at nakatayo sa ibabaw ng lona. Dito mo talaga mapapansin na ang dugong Pilipino ay talagang hindi umaayaw sa kahit anong digmaan. Tinamaan ng jab ang ating pambato. Medyo nagpakita ng liksing galaw itong pambato ng Japan. May natitira pa. Bumibira ng mga sunod-sunod na kombinasyon sa katawan habang ating pambato ay sumasalag lamang. Tila nag-aabang ng isang magandang counter na ipapatama. 1-2 combination, yun ang sinasabi ko na inaabangan ng ating kababayan. Yung pinapagod niya itong Japanese hanggang sa atake siya. At ang pagtatapos ng round 6, ngayon pagpasok nitong round 7, umatake agad itong Japanese fighter at nagreklamo sa referee na ginagamitan daw siya ng balikan. Grabe. Gusto ata nitong Japanese na tapusin na ang ating kababayan dahil na non-stop na ang kanyang pag-atake. Tila hindi siya papayag na matalo sa harapan mismo ng kanyang mga kababayan. Kaya ganito ang kanyang ipinapakitang performance. Grabe. Gumante ang ating pambato. At nakatama sa katawan hanggang sa ulo. Grabe. Nice shot mula sa ating kababayan. Grabeng tapang na ipinakita ng ating kababayan. Kung sa puntusan, lamang yung Japanese guys, no? Kasi talagang ang sipag sumuntok. Abang ating kababayan parang knockout ang gusto nito dahil nakaabang. Yung alam mo yung sinusuntok-suntok mo tapos hindi gumagalaw. Expect mo yan na kaka-counter yan ng isang malakas. Kagaya ng ginagawa ng ating pambato ngayon. Nag-aabang siya. Parang style Gervonta Tank Davis.
Ang style ni Gervonta ganito eh. Parang knockout sa kanya. Hindi marami kung sumuntok. Bihira lang pero power punches lahat. Kaya pag tumama, knockout talaga. Kaya mataas ang knockout percentage ni Tank Davis, guys. Kasi ganun ang style niya. Kaso pag pansin nyo, pag hindi niya napatumba yung kalaban hanggang round 12, no? Controversial, diba? Kasi parang lamang talaga yung kalaban dahil mas marami sumuntok. Parang ganito rin yan, guys. Tignan mo yung kalaban, no? Yung Japanese. Grabe sumuntok, sunod-sunod. Tapos itong ating pambato, puro depensa na nag-aabang ng isang magandang opportunity na ma-open to at mapatama ang kanyang itinatago-tagong power punches. Ayun na, tumama na sa katawan, sa ulo, kaliwat kanan, binitawan na ng ating kababayan. Gumanti naman itong Japanese, nakaramdam na itong Japanese sa ating suntok, sa suntok ng ating kababayan. Alright, grabe. Sabihin mo huwag siya maingay. Yun na, napagod, nakaramdam ng pagod ang parehong boksingero pero nananatili sa gitna at nagpapalitan ng suntok. Grabe ang tapang na ipinapamalas ng dalawang boksingero na to. 1-2 galing sa ating kababayan, pumasok, tumama na naman. Ayun na ang sinasabi ko, inaantay niya na mapagod itong Japanese. Grabe. Ito pa lang, round 7 pa lang. Round 6 pa lang yung kanina, guys, no? Grabe yung iniwan nilang laban sa round 6, guys. Eto na, dikdikan na naman pagpasok ng round 7. Ang ganda ng laban. Yung forma ng ating kababayan, no, nakaakma sa counter, no? Nakababa yung isang kanan niya. Parang Philly shell. Tapos, kapag hindi siya nakaporma, taas ang dalawang guard niya. Grabe itong Japanese, guys. Tuloy-tuloy. Pressure sa ating pambato. Tuloy-tuloy din ang pag-atake. Talagang hindi mo malalamangan to sa puntos eh. Makikita mo talaga yung kasipagan sumuntok, guys. Pero ang tibay ng Pinoy kahit marami nang natanggap. Ayun! Oh! Grabe! Ang lakas ng patama. Kaliwat kanan sinalo ng Japanese na si Yuga Inoue. Nayuga talaga yung ulo nyo, guys, no? Pak-pak! 1-2! Oh, sa katawan! Sunod-sunod! Grabe yung binitawan. Po, huwag kang yayakap. Sabi ng Pinoy. Tuloy natin tong bakbakan sa gitna. Pumayag yung Japanese, oh. Tara, sabi niya. Hindi ako papatalo, ika nga ng Japanese. Pero ang dugong Pinoy, guys. Lalo naman ako, parang gano'n, no, guys. Tumama ang kaliwa. Bahagya lamang, pero hindi inanda ng ating kababayan. Medyo nagre-reserba ng hangin ang parehong boksingero dahil napapalapit na rin ang mga huling rounds. Medyo mababa ang mga suntok sinaway ng referee. Alright, simula ulit. Uppercut, tumama sa Pinoy. Yan na. Medyo nag-aabang ang ating kababayan. Ayun. Galing umilag ng Japanese pero tumama. Walang galing-galing sa pag-ilag sa mga birada nitong pambato natin. Grabe yung atake ng Japanese, guys. Malalakas pa rin. Parang nire-reserva niya. Ayun. Kaliwat kanan. Binigyan. Tumama. Grabe yung init ng laban na to. Nag-aapoy ang low ng kanilang kinatungtungan, guys. Alright. Wow. Sayang. Di tumama yung counter uppercut ng ating kababayan. Inabang niya eh. Pero hindi tumama ng maayos. Yun! Grabe! Ayun! Sa pool ang Japanese na si Yuga Inoue bumagsak. Tinigil na
ng referee. Grabe yung kombinasyon na yun, no? 1, 2, 3. Nahilo doon. Sabay sinundan niya ulit ng 1, 2, 3 combination. Doon na bumagsak. Napasuntok na lang sa hangin ng ating kababayan. Grabing laban na ipinamalas ng parehong boksingero, guys. Grabe. Congrats sa ating pambato, no? Ang ganda ng laban na to, guys. Napagtagumpayan niya na matalo itong isa sa galing sa mga angkan ni Naoya Inoue. Patindi rin, guys, no? Patindi rin itong Inoue na to. Ang galing bumitaw ng mga kombinasyon. Congrats sa ating pambato. Tignan nyo naman yung Japanese, no? Hindi maganda yung lagay. Grabe yung suntok natin na mo niya, grabe. Nilabas ng naka-stretcher. Congrats sa ating pambato, no? Grabe, ang ganda ng laban. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.